Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pamilya? Halina't samahan ninyo akong muli sa isang paglalakbay na puno ng luha, puno ng lihim, at puno ng pag-asa. Sinasabi nila, walang magulang na gustong mapahamak ang kanilang anak. Pero paano kung ang mismong pag-ibig na inaakala nilang sapat ang siyang nagiging kumot na nagtatago sa pinakamatinding bangungot na maaaring maranasan ng isang musmos na puso? Isang daga ang mabilis na tumakbo sa paanan ni Tala, ngunit hindi man lang siya natinag. Mas matindi pa sa daga ang kilabot na gumagapang sa kanyang buong katawan. Ang lamig ng sementadong sahig ng bodega ay tila humahalik sa kanyang manipis na balat, at ang amoy ng alikabok at mamasa-masang lupa ay nanunuot sa kanyang mga damit. Sa isang sulok, yakap-yakap niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Sinag. 5 taong gulang pa lamang ito, at ang mahinang panginginig ng munti nitong katawan ang tanging musika sa nakabibinging katahimikan ng kanilang munting kulungan. Sa nanginginig na mga kamay, maingat na inilabas ni Tala mula sa kanyang bulsa ang isang piraso ng tinapay. Kanina pa niya ito itinago, ang natirang bahagi ng almusal na hindi nakita ng kanilang madrasta. Ito na ang pangalawang araw nilang walang disenteng pagkain. Sinag, bulong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Gising ka pa ba? May pagkain ako. Dahan-dahang iminulat ni Sinag ang kanyang mga mata. Sa dilim, tanging ang maninipis na sinag ng buwan mula sa maliit na butas sa bubong ang nagsisilbing ilaw. Nakita ni Tala ang bakas ng mga tuyong luha sa pisngi ng kapatid. Gutom na ako, ate. Mahinang sagot ni Sinag. Ang boses ay paos dahil sa maghapong pag-iyak. Shh! Heto na, sabi ni Tala, at isusubo na sana ang tinapay sa kapatid ng isang malakas na kalabog. Ang biglang bumasag sa katahimikan, bumukas ang pinto ng bodega. Ang nakakasilaw na liwanag mula sa labas ay pumunit sa kadiliman, at sa gitna nito, nakatayo ang anino ng kanilang tita Dalisay. Maganda ang kanyang mukha, tulad ng laging sinasabi ng kanilang ama, ngunit ang mga mata nito ngayon ay nanlilisik, puno ng galit na hindi maikukubli ng anumang ngiti. Anong ginagawa ninyo? Anas ni Dalisay, ang kanyang boses ay malamig at matalim. Nabitawan ni Tala ang tinapay, nahulog ito sa maruming sahig. Naramdaman niya ang paghigpit ng yakap ni Sinag sa kanyang likuran. Ang munting katawan nito ay nanginginig na sa takot. Wala po. Nagsimulang magsinungaling si Tala. Ngunit isang hakbang ni Dalisay papasok ay sapat na para supilin ang anumang salitang lalabas sa kanyang bibig. Nakita ni Dalisay ang piraso ng tinapay sa sahig. Nagnanakaw ka pa ngayon, Tala? Sabi ni Dalisay, dahan-dahang lumalapit. Matapos kitang pakainin, matapos kitang bihisan, ito ang igaganti mo sa akin? Isang makasariling bata. Para po kay Sinag. Pakiusap ni Tala, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi siya pinansin ni Dalisay. Biglang tumunog ang telepono sa bulsa nito. Nakita ni Tala ang pagbabago sa mukha ng madrasta. Ang galit ay biglang napalitan ng isang peking ngiti nang makita kung sino ang tumatawag. Hello, mahal? Malambing na sagot ni Dalisay sa telepono. Si Papa. Ang boses ng kanilang ama, kahit sa telepono lang ay tila isang anghel sa kanilang impyerno. Kumusta na kayo dyan? Miss na miss ko na kayo, lalo na ang mga bata. Sabi ng boses sa kabilang linya. Ayos lang kami, mahal. Heto, katatapos lang naming maglaro ni Tala at Sinag. Pagsisinungaling ni Dalisay, habang ang mga mata ay matalim na nakatitig kay Tala, isang babala. Gusto mo siyang kausapin? Inabot ni Dalisay ang telepono kay Tala. Hinawakan nito ang balikat ng bata nang napakahigpit. Ang mga kuko nito ay bumaon sa kanyang balat. Isang paalala. Hello, Papa? Sabi ni Tala, pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Anak,
Kumusta ka na? Kumakain ka ba ng mabuti? Mabait ba kayo sa tita Dalisay ninyo? Sunod-sunod na tanong ni Elias. Tumingin si Tala kay Dalisay. Nakangiti ito, ngunit ang mga mata nito ay nangungusap ng kamatayan. Oo po, Papa. Mabait po si tita Dalisay, sabi ni Tala, at bawat salita ay tila isang kutsilyong sumasaksak sa kanyang lalamunan. Masaya po kami dito. Good. I love you, anak. Miss na kayo ni Papa. Be a good girl, okay? Naramdaman ni Tala ang pagtulo ng mainit na luha sa kanyang pisngi. I love you too, Papa. Pagkatapos ng tawag, maras na kinuha ni Dalisay ang telepono mula sa kanyang kamay. Ang matamis ng ngiti ay naglaho na parang bula. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Tala. Pak! Ang sakit at ang biglaang pag-init ng kanyang pisngi ay nagpanginig sa kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa sahig. Huwag na huwag mo akong susubukang siraan sa papa mo. Naiintindihan mo? Gigil na sabi ni Dalisay. Dinuduro siya. Sa susunod na magsumbong ka, hindi lang sampal ang aabutin mo sa akin. Hindi na sumagot si Tala. Niyakap na lamang niya ang umiiyak na si Sinag habang ang kanyang pisngi ay patuloy na kumikirot. Tumalikod si Dalisay at naglakad palabas ng bodega. Muli, ang kadiliman ang kanilang naging kasama. Ngunit bago pa man tuluyang sumara ang pinto, narinig nila ang malamig na utos nito. Dito kayo mag-isip hanggang bukas. Isang malakas na kalabog ang sumunod at pagkatapos, ang tunog ng isang kandadong isinasara. Ikinulong sila. Iniwan silang dalawa sa ganap, sukdulan at nakakatakot na kadiliman. Libo-libong kilometro ang layo mula sa madilim na bodega kung saan nanginginig sa takot ang kanyang mga anak, nakaupo si Elias Sandoval sa loob ng isang malamig at modernong conference room. Ang mga salitang market trends, investment portfolio, at quarterly growth ay tila mga insektong lumilipad sa paligid ng kanyang tainga, ngunit hindi dumadapos sa kanyang isipan. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang panginginig sa boses ng kanyang anak na si Tala kanina sa telepono. Oo po, Papa. Masaya po kami dito. Paulit-ulit na tumatakbo ang mga salitang iyon sa kanyang isip. May kakaiba. Isang kurot ng pag-aalala ang unti-unting gumapang sa kanyang dibdib, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Bata lang yon. Malamang ay sabik na sa kanya, kaya nagiging emosyonal. Iyon din ang sabi ni Dalisay. Namimiss ka lang ng mga bata. Mahal. Sobra. Napabuntong hininga si Elias at pilit na ibinalik ang atensyon sa nagsasalitang business partner sa harap. Kailangan niyang tapusin ito. Ang bawat kontratang pinipirmahan niya, ang bawat negosyong isinasara niya, ay para sa kinabukasan ni Tala at Sinag. Iyon ang lagi niyang sinasabi sa sarili. Isang maliit na sakripisyo para sa mas magandang buhay para sa kanila. Pagkatapos ng halos 2 oras, natapos din ang pulong. Habang naglalakad pabalik sa kanyang hotel room, muli niyang kinuha ang kanyang telepono. Binuksan niya ang litratong ipinadala ni Dalisay kaninang umaga. Naroon si Tala at Sinag, nakasuot ng magagandang damit, nakangiti sa harap ng isang malaking cake. Happy Monthsary, sa pinakamabait na tita sa buong mundo. Ang caption na isinulat ni Dalisay, isang ngiti ang sumilay sa labi ni Elias. Kitang-kita sa litrato kung gaano kasaya ang kanyang mga anak. Ang mga nangiti nila ay abot tenga. Napakapalad niya kay Dalisay, isang biyaya mula sa langit matapos pumanaw ang kanyang unang asawa. Si Dalisay ang nagbalik ng kulay sa kanilang tahanan. Siya ang nag-aayos, nag-aasikaso at nagbibigay ng kalinga sa mga bata habang siya ay wala. Nag-scroll pa siya sa gallery ng kanyang telepono. Huminto siya sa isang video. Ito ang video greeting ni Tala. Para sa kanyang kaarawan 2 buwan na ang nakalipas. Pinindot niya ang play. Sa video, nakatayo si Tala sa hardin, may hawak na gitara at pilit na kumakanta ng happy birthday. Bawat nota ay sintonado.
Ngunit ang nangiti sa labi ng bata ay perpekto. Sa likod ng kamera, naririnig niya ang boses ni Dalisay. "Galingan mo, anak! Para kay Papa." Isang perpektong sandali na maingat na inorkestra ng kanyang asawa. Pinanood niya ito ng paulit-ulit at sa bawat panood, mas lalo siyang nakukumbinsi na tama ang kanyang desisyon na pagkatiwalaan ng buo si Dalisay. Elias, isang tapik sa balikat ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ang kanyang kasamahan, si Mr. Tan. "Good job on the presentation earlier. You look tired though. Everything okay?" "I'm fine, Robert. Just missing my family." Sagot ni Elias. Ipinakita ang video kay Mr. Tan. "See? My daughter. She's the sweetest." "Wow, you have a beautiful family," sabi ni Mr. Tan. "Your wife must be a superwoman, taking care of them while you're away." "She is." Buong pagmamalaking sabi ni Elias. "She's a blessing. I don't know what I'd do without her." Ngunit pagpasok niya sa kanyang tahimik at maluwag na hotel room, ang pakiramdam ng pagmamalaki ay napalitan ng pamilyar na lungkot. Ang apat na sulok ng silid ay tila nangungusap sa kanya ng kanyang pagkukulang. Gaano man karaming litrato o video ang ipadala sa kanya, hindi nito mapapalitan ang pagiging isang amang pisikal na naroroon para sa kanyang mga anak. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Bakit hindi? Tapos na naman ang pinakamahalagang pulong. Ang iba ay kaya nang i-handle ng kanyang team. Hindi na siya nag-isip pa. Mabilis niyang binuksan ang kanyang laptop at nag-book ng pinakamaagang flight pabalik ng Pilipinas. Sa Biyernes, isang linggo na mas maaga sa inaasahan. Isang sorpresa. Gusto niyang makita ang reaksyon sa mga mukha ng kanyang mga anak kapag bigla siyang lumitaw sa pintuan. Gusto niyang yakapin sila ng mahigpit. Gusto niyang bumawi. Habang hinihintay ang confirmation ng kanyang booking, kinuha niya ang kanyang telepono. Puno ng pananabik. Nagtipa siya ng isang mensahe para sa kanyang asawa. Hindi namamalayan na ang bawat letrang kanyang tinitipa ay isang mitya na magpapasiklab sa isang apoy na matagal nang nag-aapoy sa kanilang tahanan. "Mahal, may sorpresa ako. Uuwi ako sa Biyernes." Pinindot niya ang send at humiga sa kama na may ngiti sa kanyang mga labi, puno ng pag-asa para sa isang masayang pagkikita, walang kamalay-malay na ang kanyang mensahe ay hindi balita ng kaligayahan, kundi isang anunsyo ng paparating na lagim. Ang katahimikan sa Villa Silahis ay isang kasinungalingan. Sa labas, payapa ang paligid. Maririnig lamang ang huni ng mga ibon at ang banayad na hihip ng hangin ng Baryo Pangarap. Ngunit sa loob ng sala, ang katahimikan ay mabigat. Nababalot ng isang tensyon na halos hinihiwa ang hangin. Nakaupo si Dalisay sa isang mamahaling sofa. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang isang porselanang florera na puno ng mga puting rosas. Perpekto, tulad ng lahat ng bagay sa bahay na ito. Tulad ng imaheng pilit niyang nililikha. Biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Isang mensahe mula kay Elias. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Dalisay. Malamang ay isa na namang mensahe ng pangungulila. Mga pangakong uuwi na siya sa lalong madaling panahon. Binuksan niya ito, handa nang magtipa ng isang malambing na tugon. Ngunit ang mga salitang nabasa niya ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa isang magandang panaginip. "Mahal, may sorpresa ako. Uuwi ako sa Biyernes." Biyernes. Sa isip ni Dalisay, ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw na parang isang putok ng baril. Biyernes? 4 na araw mula ngayon. Hindi maari. Ang plano niya ay sa susunod na linggo pa. Ang malaking halaga na ililipat niya mula sa account ni Elias ay nakatakda pa sa susunod na Lunes. Kulang sa oras. Kulang na kulang. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay naglaho.
Napalitan ng isang maskara ng purong pagkataranta. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Ang mga pader ng marangyang sala ay tila lumiliit. Unti-unting siyang sinasakal. Sa isang iglap, ang lahat ng kanyang pinipigilang galit at takot ay sumabog. Dinampot niya ang porselanang florera at ibinato ito ng buong lakas sa pader. Blag! Ang tunog ng nabasag na porselana at ang pagkalat ng mga puting rosas sa sahig ay umaling-awngaw sa buong kabahayan. Ngunit hindi nito napawi ang ingay sa loob ng kanyang ulo. Kasabay ng kanyang paghahabol sa hininga, muling tumunog ang kanyang telepono. Ngunit hindi na si Elias ang tumatawag. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Boss Rico. Nanginginig ang mga kamay na sinagot niya ang tawag. Boss! Huwag mo akong i-boss, Dalisay. Isang magaspang at mapanganib na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Nasaan na ang pera ko? Ang sabi mo Lunes. Kanina pa ako tumatawag sa'yo. Malapit na, boss. Konting-konting panahon na lang. May inaayos lang ako. Pilit niyang pinapakalma ang kanyang boses. Kahit ang puso niya ay kumakarera na. Isang nakakakilabot na tawa ang narinig niya. Wala nang panahon, Dalisay. Biyernes. Kailangan ko ng pera sa Biyernes. Kung hindi, baka maisipan kong bisitahin yang maganda mong bahay. Baka gusto kong makilala ang mapagmahal mong asawa. Sigurado akong matutuwa siyang malaman ang tungkol sa mga libangan mo. Nanlamig ang buong katawan ni Dalisay. Si Elias. Ang pagdating ni Elias ay hindi na lang isang abala. Isa na itong sentensya. Biyernes, babayaran kita sa Biyernes. Mabilis niyang sagot, bago pa man siya makapag-isip. Aasahan ko yan, sabi ng boses, at pagkatapos ay nawala na. Ibinaba ni Dalisay ang telepono. Ang takot niya ay napalitan ng nag-aapoy na galit. Galit kay Elias sa kanyang biglaang pag-uwi. Galit sa sarili dahil sa kanyang pagkabaon sa utang, at ang lahat ng galit na yon ay nangailangan ng mapagbubuntunan. Parang isang buhawi, mabilis siyang nagmarcha patungo sa likod bahay, patungo sa bodega. Binuksan niya ang kandado at pabalang na itinulak ang pinto. Sinatala at sinag, na nagulat sa biglaang liwanag, ay napapikit at nagkayakapan sa isang sulok. Sila ang sagabal. Sila ang mga paalala ng kanyang pagkukunwari. Tayo! Sigaw niya. Akala ninyo magpapahinga kayo buong araw? Maglinis kayo. Gusto kong kuminang ang buong bahay na ito bago dumilim. Kinaladkad niya ang dalawang takot na bata papasok ng bahay. Inabutan niya si Tala ng basahan at si Sinag ng isang maliit na walis. Ang mga utos niya ay walang katapusan. Kinuskos nila ang sahig hanggang sa halos mapudpod ang kanilang mga tuhod. Pinunasan nila ang bawat bintana, bawat salamin, bawat muebles. Bawal magkamali, bawal bumagal. Ang bawat munting pagkakamali ay sinusuklian ng isang sigaw o isang masakit na batok. Sa labas, habang nagpuputol ng mga halaman, natigilan si Mang Lando, ang matandang hardinero. Naririnig niya ang mga sigaw ni Dalisay mula sa loob. Sanay na siya sa pagiging masungit nito. Ngunit iba ang araw na ito. May bagsik sa boses nito. Isang kabangisan na hindi pa niya narinig dati. Napatingin siya sa bintana ng sala. Nakita niya si Tala, nakatuntong sa isang maliit na bangko. Pilit na inaabot ang itaas na bahagi ng salamin para punasan. Sa isang sandali, dumulas ang manggas ng damit ng bata. At sa saglit na yon, sa ilalim ng sikat ng araw, kitang-kita ni Mang Lando ang isang malaki at maitim na pasa sa braso ng bata. Nagkatinginan sila ni Tala sa salamin. Nakita niya ang takot at pakiusap sa mga mata ng bata. Bago ito mabilis na ibinaba ang manggas at yumuko, takot na baka may nakakita. Napalunok si Mang Lando at mabilis na ibinaling ang tingin sa mga halaman. Ang puso niya ay biglang bumigat. May mali. Isang bagay na napakasama ang nangyayari sa loob ng Villa Silahis. Nang gumabi, ang bahay ay kumikinang sa kalinisan.
Ngunit ang dalawang bata ay halos hindi na makatayo sa pagod. Nakaupo sila sa sahig ng kusina, habang si Dalisay ay nakatayo sa kanilang harapan. Tinitingnan sila hindi bilang mga bata, kundi bilang mga problema na kailangan niyang solusyonan. Paano niya maitatago ang mga pasa? Paano niya maipapaliwanag ang kanilang takot? Paano niya maipagpapatuloy ang kanyang perpektong dula kung ang mga pangunahing aktor ay may mga bakas na ng trahedya? Isang malamig at kalkuladong ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang solusyon. Simple, ngunit epektibo. Habang nakatingin siya sa mga pagod at inosenteng mukha ni Tala at Sinag, isang bulong ang namutawi sa kanyang isip, isang pangungusap na magtatakda ng kanilang kapalaran sa mga susunod na araw. Kailangan ko kayong itago bago siya dumating. Ang mga sumunod na araw ay naging mas masahol pa sa isang bangungot. Kung dati ay sa dilim ng bodega sila nagdurusa, ngayon, ang kanilang impyerno ay nasa ilalim na ng nakakapasong sikat ng araw. Mula umaga hanggang hapon, ang hardin ng Villa Silahis ang kanilang naging kulungan. Ang utos ni Dalisay, bunutin ang bawat damo, linisin ang bawat sulok, hanggang sa ang tanging makikita na lang ay ang perpektong mga halaman at ang lupang walang bahid ng anumang dumi. Para kay Tala, ang bawat pagbunot ng damo ay tila pagbunot din sa natitira pa niyang lakas. Ang sikat ng araw ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat, at ang gutom sa kanyang tiyan ay isang halimaw na unti-unting kumakain sa kanya mula sa loob. Isang tuyong piraso ng tinapay sa umaga, isang tasang sabaw sa tanghali. Iyon lang ang pampuno sa kumakalam nilang sikmura. Ngunit higit pa sa sarili, si Sinag ang kanyang inaalala. Masyadong maliit ang kapatid niya para sa ganitong parusa. Nakikita niya ang pamumutla sa mukha ni Sinag, ang panghihina sa bawat paggalaw nito. Ate, pagod na ako. Bulong ni Sinag. Ang boses nito ay halos hangin na lamang. Nakaupo ito sa lupa. Ang maliliit nitong kamay ay nanginginig habang sinusubukang bunutin ang isang matigas na damo. Konti na lang, Sinag. Matatapos din tayo. Sagot ni Tala. Pilit nang ngumingiti kahit na ang sarili niyang mga tuhod ay gusto nang bumigay. Ngunit hindi na kinaya ng munting katawan ni Sinag. Sa isang iglap, bumagsak ito sa lupa. Walang malay. Sinag! Sigaw ni Tala. Ang takot ay biglang pumuno sa kanyang buong katawan. Lumuhod siya at niyugyog ang kapatid. Sinag, gumising ka! Ang sigaw niya ay narinig ni Dalisay, na nooy nakaupo sa lilim ng beranda, nagbabasa ng isang magasin. Walang bakas ng pag-aalala. Tamad itong tumayo at lumapit sa kanila. Anong drama yan? Malamig na tanong ni Dalisay. Si Sinag po! Nahimatay po siya. Umiiyak na sabi ni Tala. Sa halip na tulungan, kumuha si Dalisay ng tabo ng tubig mula sa isang drum na pangdilig. Walang awa niyang ibinuhos ang malamig na tubig sa mukha ni Sinag. Splash! Nagulat si Sinag at napahikbi. Dahan-dahang iminumulat ang mga mata, nalilito at takot. Tingnan mo, arte lang yan, sabi ni Dalisay. Ibinabagsak ang tabo sa lupa. Itayo mo yan at magtrabaho na kayo ulit. Wala akong panahon sa mga pabebe. Tumalikod si Dalisay at bumalik sa kanyang komportabling upuan. Iniwan si Tala na nanginginig sa galit at kawalan ng magawa habang yakap-yakap ang basang-basa at umiiyak na kapatid. Mula sa di kalayuan, sa kabilang dulo ng hardin, nakita ni Mang Lando ang lahat. Ang kanyang mga kamay, na abala sa paggupit ng mga sanga, ay natigilan. Ang puso niya ay tila pinipiga habang pinagmamasdan ang kalupitang iyon. Nang mga sandaling iyon, nagtama ang kanilang mga mata. Ang mata ng isang batang puno ng sakit at pakiusap, at ang mata ng isang matandang puno ng awa at pagkaawa. Walang salitang namutawi. Ngunit sa isang saglit na iyon, naramdaman ni Tala na may nakakita, may nakakaintindi. Sa kauna-unahang pagkakataon,
Sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ibinaba ni Tala ang kanyang tingin, takot na baka mahalata ni Dalisay ang kanilang pag-uusap na walang tinig. Makalipas ang ilang minuto, dumaan si Mang Lando malapit sa kanilang pwesto, may dalang isang basket ng mga pinutol na damo. Habang naglalakad, tila aksidente siyang natapilok at isang saging na saba ang nahulog mula sa kanyang bulsa. Gumulong ito malapit sa paanan ni Tala. Hindi lumingon si Mang Lando. Nagpatuloy lamang siya sa paglalakad, ngunit bago siya tuluyang lumayo, bahagya siyang tumango, isang senyas na para lamang kay Tala. Napatingin si Tala sa saging. Pagkain, isang biyaya sa gitna ng kanilang paghihirap. Mabilis siyang lumingalinga. Si Dalisay ay abala pa rin sa kanyang magasin. Nanginginig ang mga kamay, mabilis niyang dinampot ang saging at itinago ito sa ilalim ng kanyang damit. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Isang kabog ng pasasalamat at isang kabog ng matinding takot. Itinayo niya si Sinag at inakay ito sa likod ng isang malaking halaman, palayo sa mga mata ng kanilang madrasta. Doon, sa isang munting taguan, hinati niya ang saging at ibinigay ang mas malaking piraso sa kanyang kapatid. Habang pinapanood niyang kumain si Sinag, isang munting butil ng pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. May nakakita sa kanila. May tumulong sa kanila. Marahil ay hindi pa ito ang katapusan. Ang maliit na saging na yon ay hindi lamang pagkain para sa kanilang sikmura, kundi pagkain din para sa kanyang kaluluwa. Isang patunay na sa gitna ng kasamaan, mayroon pa ring kabutihan, kahit na ito'y tahimik at patago. Ngunit ang munting sandali ng pag-asa ay biglang pinutol ng isang matinis na tinig na tila kidlat na gumuhit sa hangin. Anong binubulong-bulong ninyo dyan? Nabitawan ni Tala ang maliit na piraso ng saging na para sana sa kanya. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo si Dalisay ilang metro lamang ang layo mula sa kanila. Ang magasin ay nakasara na at ang mga mata nito ay nakatutok sa kanila. Naniningkit sa pagdududa. Hindi nito nakita ang saging, ngunit nakita nito ang kanilang pagtatago. Ang kanilang lihim. Bumalik kayo dito. Ngayon din, utos ni Dalisay. Ang boses ay walang bahid ng anumang emosyon na lalong nagpakilabot kay Tala. Sa takot, mabilis na tinulak ni Tala ang natitirang piraso ng saging sa ilalim ng mga tuyong dahon at inakay si Sinag pabalik sa damuhan. Ang puso niya ay dumadagundong sa bawat hakbang. Nagdarasal na sana ay hindi mahalata ang amoy ng saging, na sana ay hindi makita ang mga mumo sa bibig ni Sinag. Kinagabihan, sa maliit na kubo sa likod ng malaking bahay kung saan siya naninirahan, hindi mapakali si Mang Lando. Nakaupo siya sa isang lumang silyang yantok, ngunit ang kanyang isip ay hindi mapirmi. Pabalik-balik sa kanyang alaala, ang imahe ng pasa sa braso ni Tala, ang pagbagsak ni Sinag sa lupa, at higit sa lahat, ang mga matang nagmamakaawa ng panganay na bata. Ilang taon na siyang naglilingkod sa pamilya Sandoval, ngunit ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong kabigatan sa dibdib. Naalala niya ang yumaong asawa ni Sir Elias, si Ma'am Althea. Isa itong napakabuting babae. Laging may ngiti sa labi at laging may dalang isang baso ng malamig na tubig para sa kanya tuwing katanghalian. Sa ilalim ng pangangalaga nito, ang Villa Silahi sa isang tunay na tahanan, puno ng tawanan at pagmamahal. Ang mga bata, lalo na si Tala, ay laging masaya. Pagkatapos, dumating si Dalisay. Sa una, inakala ng lahat na isa siyang anghel. Maganda, magalang, at napakahusay makisama. Nakuha niya ang loob ni Sir Elias at higit sa lahat ang loob ng mga bata. Ngunit unti-unti, nang maging opisyal na itong ginang ng bahay, lumabas ang tunay na kulay. Ang mga ngiti ay naging pilit. Ang mga papuri ay naging utos.
at ang kabaitan ay napalitan ng isang kalupitang nakatago sa likod ng magandang mukha. Minsan, natapunan ni Mang Lando ng kaunting lupa ang bagong linis na sahig ng beranda. Ang narinig niyang mga salita mula kay Dalisay ay tila mga punyal na tumusok sa kanyang pagkatao. Wala ka na talagang silbi, ano? Matandang hukluban. Kung hindi lang dahil kay Elias, matagal na kitang pinalayas dito. Sinikmura niya ang lahat ng yon. Para kay Sir Elias. Para sa mga bata. Ngunit ang nangyari noong nakaraang linggo ang siyang tuluyang sumira sa anumang natitira pa niyang pagpipigil. Isang hapon, malakas ang buhos ng ulan. Narinig niya ang tunog ng nabasag na pinggan mula sa loob ng kusina na sinundan ng isang galit na sigaw ni Dalisay. Biglang bumukas ang pinto sa likod. At ang nakita niya ay isang imaheng hinding-hindi na niya malilimutan. Kinaladkad ni Dalisay si Tala palabas sa gitna ng malakas na ulan. Halatang halata na may lagnat ang bata. Namumula ang mga pisngi nito at nanginginig ang buong katawan. Ngunit walang awa si Dalisay. Para matuto kang mag-ingat, diyan ka sa labas hanggang sa tumila ang ulan. Sigaw nito bago pa balang na isinara ang pinto. Iniwan ang may sakit na bata, na basang-basa at nanginginig sa lamig. Napatayo si Mang Lando ngayon mula sa kanyang upuan. Ang alaala ay sariwang-sariwa pa rin. Iyon na. Iyon na ang girot na nagpatigil sa kanyang pananahimik. Hindi na ito simpleng pagiging masungit. Hindi na ito pagdidisiplina. Ito ay purong kasamaan. Hindi na niya kayang manahimik na lang at magdasal na sana ay maging maayos ang lahat. Kinakailangan niyang gumawa ng paraan. Ngunit paano? Isa lamang siyang hamak na hardinero. Walang sino man ang maniniwala sa kanyang salita laban sa isang perpektong asawa tulad ni Dalisay. Kailangan niya ng ebidensya, isang bagay na hindi maitatanggi. Naghalongkat siya sa kanyang lumang baul sa ilalim ng mga gamit sa paghahardin at mga lumang damit. At doon, sa isang maliit na kahon, nakita niya ang hinahanap niya. Isang maliit at luma ng CCTV camera. Regalo ito ng kanyang anak na nag-abroad. Ginamit niya noon para bantayan ang kanyang mga alagang manok. Maliit lang ito, madaling itago at gumagana pa. Ito ang kanyang magiging mga mata. Ang kanyang sandata. Hawak ang munting kamera, sumilip si Mang Lando sa bintana ng kanyang kubo. Ang tingin niya ay nakapako sa madilim na bodega sa dulo ng hardin, ang lugar kung saan niya madalas marinig ang mga impit na iyak ng mga bata. Alam niyang isang malaking pagkakamali ang kanyang gagawin. Isang pagtataksil sa tiwala ng kanyang amo. Ngunit mas malaking kasalanan sa Diyos at sa kanyang konsensya kung hahayaan niyang magpatuloy ang pagdurusa ng dalawang inosenteng anghel. Pinisil niya ng mahigpit ang kamera sa kanyang palad. Ang kanyang desisyon ay buo na. Patawarin ako ng Diyos sa gagawin ko. 2 araw na lang. 2 araw na lang at uuwi na si Papa. Ang kaisipang yon ay dapat sanang maging bukal ng kaligayahan para kay Tala. Ngunit sa halip, ito ay isang bombang may pabilang na oras. Araw-araw, lalong nagiging mabagsik si Dalisay. Lalong umiikli ang kanyang pasensya. Ang bawat sulok ng bahay ay kailangang maging perpekto at ang anumang pagkakamali, gaano man kaliit, ay sinusuklian ng parusang nag-iiwan ng mga bagong pasa. Alam ni Tala na hindi niya maaaring salubungin ang kanyang ama sa ganitong kalagayan. Hindi niya maaaring hayaan si Sinag na magkunwaring masaya habang ang mga mata nito ay puno ng takot. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Ngayon na. Ito na ang huli niyang pagkakataon. Nang gabing iyon, sa loob ng madilim na bodega, habang mahimbing nang natutulog si Sinag dahil sa pagod, nabuo ang isang desperadong plano sa isip ni Tala. Ang telepono, ang landline sa silid-aklatan ng kanyang ama. Ito ang tanging paraan para makausap ang isang taong maaaring makatulong sa kanila. Ang kanilang Lola Bining,
ang ina ng kanyang papa. Hinalikan niya sa noo ang natutulog na kapatid. "Babantayan kita, Sinag," bulong niya. Gagawin ni ate ang lahat. Kinabukasan, hinintay niya ang tamang pagkakataon. Tanghali. Iyon ang oras kung kailan natutulog si Dalisay sa sala habang nanonood ng telebisyon. Ang tunog mula sa TV ang kanyang magiging takip. "Sinag, makinig ka kay ate," bulong niya sa kapatid habang sila ay nasa likod bahay. "Maglalaro tayo. Ang laro ay huwag gagawa ng ingay. Ang sino mang manalo, may premyo mamaya." Puno ng pag-aalinlangan ang mga mata ni Sinag. Ngunit tumango ito. Inayos ni Tala ang isang lumang kumot sa isang sulok ng bodega. "Dito ka lang. Matulog ka muna. Babalikan ka ni ate. Pangako." Nang masiguro niyang nakapikit na ang mga mata ng kapatid, dahan-dahan siyang lumabas. Bawat hakbang niya sa tuyong lupa ay pinag-ingatan. Ang pagbukas sa maliit na siwang ng pinto ng bodega ay tila gumawa ng isang napakalakas na ingay sa kanyang pandinig. "Puso, huwag kang maingay, pakiusap," sabi niya sa sarili. Nang makapasok siya sa loob ng bahay, ang lamig ng sahig ay gumapang sa kanyang mga paa. Ang tunog ng teleserye mula sa sala ay umabot sa kanyang pandinig. Sumilip siya sa siwang ng pinto ng kusina. Doon, sa sofa, nakahiga si Dalisay, nakatalikod sa kanya, mukhang tulog. Ito na. Parang isang multo, naglakad si Tala ng walang ingay. Dinaanan niya ang sala. Ang puso niya ay halos umakyat sa kanyang lalamunan. Bawat paghinga niya ay pinigil. Pakiramdam niya, isang maling galaw lang, isang maliit na kaluskos, at magigising ang halimaw. Nang marating niya ang pinto ng silid-aklatan, naramdaman niya ang kaunting ginhawa. Ito ang teritoryo ng kanyang ama. Ang amoy ng mga lumang libro at ng pabango ni Elias ay nanatili pa rin sa hangin. Pumasok siya at maingat na isinara ang pinto. Iniwan lamang ang isang maliit na siwang. Ang kanyang mga mata ay agad na hinanap ang telepono sa ibabaw ng malaking lamesa na gawa sa nara. Sa tabi nito ay isang maliit na estante na puno ng mga libro at isang itim na address book. Ang address book ng kanyang ama. Nanginginig ang mga kamay. Binuklat niya ito. HIJKL. Lola Bining. Naroon ang pangalan. At sa tabi nito, ang numero ng telepono. Isang hibla ng pag-asa. Lumapit siya sa telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang tinitipa ang bawat numero. Bawat pindot ay tila isang malakas na tunog na maaaring gumising kay Dalisay. 1, 2, 7. Nang matapos niya, itinapat niya ang handset sa kanyang tainga. Ang puso niya ay dumadagundong. Mas malakas pa sa pagring ng telepono sa kabilang linya. Ring. Sana po may sumagot. Ring. Lola, please. Ring. At pagkatapos, isang tunog ng pag-angat. Isang pamilyar at malambing na boses ang sumagot sa kabilang linya. "Hello? Lola." Si Lola Bining nga. Isang luha ng tagumpay ang namuo sa mata ni Tala. Ibubuka na sana niya ang kanyang bibig para sumigaw ng tulong, para ibuhos ang lahat ng kanyang sakit. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang anino ang biglang tumakip sa liwanag na nagmumula sa siwang ng pinto. Isang anino na dahan-dahang lumaki hanggang sa takpan nito ang buong silid. Nanlamig ang buong katawan ni Tala. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang boses na narinig niya sa kanyang likuran ay mas malamig pa sa yelo. Puno ng isang kabangisang hindi pa niya kailanman narinig. "Na sino ang tinatawagan mo, Tala?" Ang oras ay tila huminto. Ang nag-aalalang boses ni Lola Bining sa kabilang linya. "Hello? May tao ba riyan?" Ay naging isang malayong alingaw-ngaw na lamang sa pandinig ni Tala. Ang buong mundo niya ay lumiit. Nagkasya sa madilim na silid-aklatan at sa aninong nakatayo sa kanyang likuran. Dahan-dahan, lumingon si Tala.
Ang mukha ni Dalisay ay kalmado, ngunit ang kalmadong yon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Walang emosyon, tila isang manikang porselana na may mga matang nagbabaga. Nakita ni Tala ang isang bagay sa mga matang yon, isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Hindi lang galit, kundi takot. At ang isang taong takot ay kayang gumawa ng mga bagay na hindi inaasahan. Sa isang marahas na galaw, inagaw ni Dalisay ang telepono mula sa kamay ni Tala. Hindi niya ito ibinaba. Buong lakas niya itong ibinagsak sa sahig. Ang tunog ng nabasag na plastik ay umalingaw-ngaw sa silid. Sinipa niya ito palayo. Pinuputol ang tanging tulay ni Tala patungo sa kaligtasan. Akala mo matalino ka ano? Anas ni Dalisay, ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong. Akala mo malulusutan mo ako? Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Tala. Ang mga daliri niya ay bumaon sa mga pasa na naroon na. Napangiwi si Tala sa sakit, ngunit wala nang luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Napalitan na ito ng isang blangkong pakiramdam. Ang pakiramdam ng pagkatalo. Isa kang maliit na ahas, Tala. Patuloy ni Dalisay, habang kinakaladkad niya ang bata, palabas ng silid-aklatan. Isang traidor, manang-mana ka, sa nanay mong mang-aagaw. Ang bawat salita ay tumatagos sa puso ni Tala, ngunit hindi na siya nagsalita. Wala nang saysay, tapos na ang laro. Nahuli na siya. Kinaladkad siya ni Dalisay palabas ng bahay, patungo sa likod bahay. Nakita ni Tala si Sinag na nagising na at nakatayo sa labas ng bodega. Ang muka ay puno ng pagkalito at takot. Ate? Tawag ni Sinag. Pumasok ka sa loob. Utos ni Dalisay kay Sinag. Ang tinig ay hindi na nagtatago ng galit. Ayoko po. Sama ako kay ate. Umiiyak na, sabi ni Sinag. Sinusubukang lumapit kay Tala, ngunit hinarang siya ni Dalisay. Tinulak niya si Sinag papasok ng bodega. Sabi ko pumasok ka. Itinulak din niya si Tala papasok. Bumagsak si Tala sa sementadong sahig at agad na gumapang palapit kay Sinag para yakapin ito. Niyakap niya ang kapatid ng napakahigpit. Sinusubukang protektahan ito mula sa halimaw na nakatayo sa kanilang harapan. Pumasok si Dalisay sa loob. Kinuha nito ang 2 luma at maruming kumot at ibinato sa kanila. Kinuha rin nito ang isang malaking pitsel ng tubig at inilapag ito ng pabalang sa sahig. Ayan, sabi ni Dalisay, ang kanyang paghinga ay mabigat sa galit. Pagkain ninyo, hanggang sa dumating ang ama ninyo, dito lang kayo. Tumingin si Tala sa mukha ni Dalisay. Babalik na po si Papa, sabi niya. Ang boses ay nanginginig, ngunit may bahid ng huling panlalaban. Malalaman din po niya. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Dalisay. Oo, babalik na siya. At kapag bumalik siya, sasabihin kong ipinadala ko kayo sa probinsya dahil may sakit kayo. Isang nakakahawang sakit. At habang nagpapagaling kayo doon, ako at ang papa ninyo ay magpapakasaya dito. Kaming 2 lang. Ang bawat salita ay isang lason na dahan-dahang pumatay sa natitirang pag-asa sa puso ni Tala. Mula sa di kalayuan, sa likod ng isang puno ng mangga, tahimik na nanonood si Mang Lando. Nakita niya ang lahat. Ang pagkaladkad kay Tala, ang pagtulak kay Sinag, ang paghahagis ng mga kumot, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa galit. Ngunit alam niyang wala siyang magagawa sa ngayon. Ang anumang pagtatangka na mamagitan ay maglalagay lamang sa mga bata sa mas malaking panganib at magbubunyag ng kanyang plano. Ang tanging magagawa niya ay magmasid at mag-record. Ang maliit na kamera na maingat niyang ikinabit kaninang umaga sa isang siwang sa dingding ng bodega ay tahimik na nagiging saksi. Ang kanyang mga mata ay naging lente. Ang kanyang galit ay naging ebidensya. Tumalikod si Dalisay at naglakad palabas. Hindi na muling lumingon.
Ang huling nakita ni Natala at Sinag ay ang pagsara ng pinto na muling kumain sa liwanag. Narinig nila ang pag-ikot ng susi at pagkatapos ang kalansing ng isang malaki at bagong kadena na ipinulupot sa mga hawakan ng pinto na sinundan ng paglock ng isang malaking kandado. Bawat tunog ay tila isang pako na ipinupukpok sa kanilang kabaong. Diyan lang kayo, hanggang sa masanay kayo sa dilim. Ang huling sigaw ni Dalisay mula sa labas. Sa loob, wala nang umiiyak. Tanging ang nakabibinging katahimikan. Niyakap ni Tala ang kapatid. Wala na siyang maibibigay na pangako. Wala nang maibubulong na pag-asa. Sa kanilang munting mundo, ang lahat ay nagdilim. Ang araw ay lumubog. At tila hindi na muling sisikat pa. Ang sinag ng araw sa Baryo Pangarap ay tila mas masaya, mas nagniningning. Para kay Elias Sandoval, ang bawat puno, ang bawat bulaklak na kanyang nadadaanan habang minamaneho ang sasakyan pauwi ay tila isang pagbati. Pagkatapos ng halos 3 buwan, sa wakas, uuwi na siya. Ang pananabik sa kanyang dibdib ay halos hindi niya mapigilan. Inaasahan na niya ang sigaw ng kanyang mga anak, ang kanilang mga maliliit na bisig na yayakap sa kanyang mga binti at ang matamis na ngiti ng kanyang asawa. Nang pumasok siya sa gate ng Villa Silahis, ang unang napansin niya ay ang katahimikan. Kakaiba. Kadalasan, sa ganitong oras, naririnig na niya ang tawanan ni Natala at Sinag mula sa hardin. Ngayon, tanging ang marahang hihip ng hangin ang kanyang naririnig. Bumaba siya ng sasakyan, dala-dala ang mga pasalubong. Ang bahay ay mukhang malinis, mas malinis pa kaysa dati. Ang mga halaman ay perpektong nagupitan at ang sahig ng beranda ay kumikinang. Pagbukas niya ng pinto, isang matamis na amoy ng niluluto ang sumalubong sa kanya. Ngunit walang masayang sigaw ng papa ang narinig niya. Tala? Sinag? Tawag niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa walang laman na sala. Papa's home! Walang sumagot. Biglang lumabas si Dalisay mula sa kusina. Nakasuot ng isang magandang bestida at may perpektong nangiti sa kanyang mga labi. Mahal, sorpresa nga, sabi nito. At niyakap siya ng mahigpit. Akala ko ba sa hapon ka pa darating? I took an earlier flight. I couldn't wait to see you. Sagot ni Elias. Hinalikan ito sa pisngi. Where are the kids? Nagtatago ba sila? Ang nangiti sa labi ni Dalisay ay hindi nagbago, ngunit may kung anong kislap sa mga mata nito, ang bahagyang nag-iba. Tungkol dyan, mahal. Nagkaroon kasi ng kaunting problema. Don't worry, it's nothing serious. Anong problema? Tanong ni Elias. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumaba. Nagkaroon kasi ng outbreak ng tigdas hangin sa eskwelahan nila noong 1 linggo. Paliwanag ni Dalisay. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Tumawag ang tita Dory mo mula sa probinsya. Naririnig niya ang balita. Nag-alala siya. Kaya pinakiusapan niya ako kung pwedeng doon muna si Natala at Sinag para makaiwas sa sakit. Mas malinis daw ang hangin doon. Ipinahatid ko sila kahapon. I was about to call you. Ayoko kasing mag-alala ka. Tigdas hangin, probinsya. Ang mga salita ay tila lohikal, ngunit para kay Elias, may mali. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Bakit hindi man lang tumawag sa kanya ang mga bata bago umalis? Ganoon ba? Sana man lang ay sinabi mo sa akin. I could have talked to them before they left. Sabi niya, hindi maitago ang bahagyang pagkadismaya. Biglaan kasi, mahal. At alam mo naman ang tita Dory mo, kapag may sinabi, gusto niya masusunod agad. Pero tumawag sila kanina. Masayang-masaya sila doon. Nangangamusta. Dagdag pa ni Dalisay, habang inaayos ang kwelyo ng polo ni Elias. Huwag ka nang mag-alala. Isipin mo na lang, we have the whole house to ourselves. Isang late honeymoon. Pilit nang ngumiti si Elias. Marahil ay tama si Dalisay. Marahil ay nag-aalala lang siya
ng sobra. Ngunit ang katahimikan ng bahay ay tila sumisigaw sa kanya. Aakyat muna ako. I'll just put my things in our room. Sabi niya. Habang paakyat siya sa hagdan, dumiretso muna siya sa silid ng mga anak. Binuksan niya ang pinto. Ang silid ay malinis, masyadong malinis. Ang mga laruan ay nakaayos ng perpekto sa estante. Ang mga damit sa aparador ay nakatupi ng maayos. Walang gusot sa kama. Tila isang silid sa isang magasin, hindi isang silid ng dalawang batang masayang naglalaro. Lumapit siya sa bintana, nakatanaw sa malawak na hardin sa ibaba. Ang lahat ay perpekto. Ang mga bulaklak, ang mga damo, lahat ay nasa ayos. At doon sa isang sulok malapit sa puno ng mangga, nakita niya si Mang Lando. Ang matandang hardinero ay nakatayo lamang, hindi gumagalaw. Nakatingin sa direksyon niya. Ang mukha nito ay hindi maipinta, ngunit ang mga mata nito ay tila may gustong sabihin. Isang tingin na puno ng pagkaapurahan. Biglang nag-iwas ng tingin si Mang Lando at nagkunwaring abala sa pagdidilig. Ngunit sapat na ang isang saglit na yon para maramdaman ni Elias na mayroon siyang kailangang malaman. Bumaba siya, hindi na pumasok sa kanilang silid ni Dalisay. Dumaan siya sa kusina. Mahal, lalabas lang ako saglit. Kakausapin ko lang si Mang Lando. Sige mahal, I'll just finish cooking. Sagot ni Dalisay. Ang ngiti ay hindi pa rin nawawala. Mabilis na tinungo ni Elias ang likod bahay. Nakita niya si Mang Lando na naghihintay sa kanya. Habang papalapit siya, nakita niya ang panginginig sa mga kamay ng matanda. Mang Lando, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Elias. Hindi agad sumagot ang matanda. Tumingin muna ito sa paligid. Tila sinisigurong walang ibang nakakarinig. At nang humarap itong muli kay Elias, ang mukha nito ay puno ng halo-halong awa at takot. Sir Elias, nagsimula ang matanda. Ang boses ay nanginginig at halos pabulong na. May kailangan po kayong makita. Isang bagay na napakahalaga. Ano po iyon, Mang Lando? Tungkol po. Huminto ang matanda. Tila nag-aalangan, bago nagpatuloy. Tungkol po sa mga bata. Ang mga salitang binitiwan ni Mang Lando ay tila mga bato na humila kay Elias pababa sa isang madilim na bangin ng kaba. Tungkol po sa mga bata. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang yon sa kanyang isipan habang sinusundan niya ang matanda patungo sa maliit nitong kubo sa likod ng hardin. Ang Choi Dong Ku ang kanilang tawag dito. Ang bawat hakbang ay tila 1 kilometro. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Pumasok sila sa masikip at medyo madilim na kubo na amoy lupa at mga lumang gamit sa paghahardin. Maingat na isinara ni Mang Lando ang pinto, na lalong nagpadagdag sa bigat ng atmosfera. Mang Lando, ano po ba talaga ito? Kinakabahan na po ako. Hindi na napigilang itanong ni Elias. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, kinuha nito mula sa isang lumang aparador ang isang cellphone. Nanginginig ang mga kamay nito habang may pinipindot sa screen. Inabot nito ang telepono kay Elias. Sir, kailangan niyo pong maging matatag. Halos pabulong na sabi ni Mang Lando. Ang mga makikita ninyo. Totoo po lahat yan. Nagtatakang kinuha ni Elias ang telepono. Sa screen, nakita niya ang isang video. Isang pamilyar na lugar. Ang kanilang hardin. Pinindot niya ang play. Ang unang eksena ay nagpakita kay Sinag. Nakaupo sa damuhan. Halatang pagod na pagod. At pagkatapos, bumagsak ito. Nakita ni Elias ang paglapit ni Dalisay, ang walang awang pagbuhos nito ng isang tabong tubig sa mukha ng kanyang 5 taong gulang na anak. Nanlamig ang buong katawan ni Elias. Narinig niya ang sarili niyang tinig sa isip. Anong klaseng pagdidisiplina to? Nag-swipe si Mang Lando sa screen. Isa pang video. Gabi. Malakas ang ulan. Ang pinto sa likod bahay ay bumukas at iniluwan nito si Dalisay.
Kinaladkad ang kanyang anak na si Tala, ang kanyang munting prinsesa, na halatang may sakit at nanginginig. Nakita niya ang bawat hibla ng buhok na hinihila, ang takot sa mukha ng kanyang anak habang ito ay iniiwan sa gitna ng malakas na ulan. Ang paghinga ni Elias ay nagsimulang maging mabigat. Hindi ito totoo. Isa itong masamang panaginip. Ang kanyang dalisay, ang mabait, ang malambing, ang perpektong asawa, hindi niya ito kayang gawin. Marahil ay may konteksto, marahil ay isa lamang itong matinding pagdidisiplina. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili, ngunit ang bawat larawang gumagalaw sa screen ay isang martilyong pumupukpok sa pundasyon ng kanyang mundo. Unti-unti itong ginuguho. May isa pa po, sir. Nanginginig na sabi ni Mang Lando. Ito po ang huli. Kaninang umaga lang po, bago kayo dumating. Ang huling video ay nagpakita ng isang anggulo mula sa isang siwang. Madilim ang paligid, ngunit sapat ang liwanag para makilala ang mga nasa loob. Ang bodega at sa loob, ang kanyang dalawang anak. Nakita niya ang pagtulak ni Dalisay sa umiiyak na si Sinag, ang marahas na pagtulak kay Tala papasok, ang paghahagis ng mga lumang kumot at isang pitsel ng tubig. Narinig niya ang bawat salita, malinaw na malinaw. Salamat sa mikropono ng telepono ni Mang Lando na nakatago malapit sa bintana ng kubo. Diyan lang kayo, hanggang sa masanay kayo sa dilim. At pagkatapos, ang tunog ng pagsasara ng pinto, ang kalansing ng kadena, at ang paglock ng kandado. Binitawan ni Elias ang telepono. Nahulog ito sa lupa, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan. Ang lahat ng mga piraso ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang panginginig sa boses ni Tala sa telepono, ang pekeng ngiti sa mga litrato, ang perpektong kalinisan ng bahay, ang katahimikang sumalubong sa kanya, at ang walang katotohanang kwento tungkol sa tigdas hangin. Lahat kasinungalingan. Isang kasuklam-suklam na kasinungalingan. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng isang emosyong hindi pa nararamdaman ni Mang Lando mula sa kanyang amo. Isang malamig, dalisay, at nakamamatay na galit. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng napakahigpit na namuti na ang mga ito. Ang kanyang mga panga ay nagngangalit. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng pananabik, ngayon ay nag-aalab sa puot at nagbabadyang luha. Hindi siya nagsalita. Wala siyang sinabi. Bigla siyang tumayo. Ang bawat galaw niya ay kontrolado, ngunit sa ilalim nito ay isang bulkan na handa ng sumabog. Dinampot niya ang telepono mula sa lupa at walang pasabing lumabas ng kubo. Sir Elias, saan po kayo pupunta? Nag-aalalang tanong ni Mang Lando, sumusunod sa kanya. Hindi lumingon si Elias. Naglakad siya ng mabilis. Ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Tinahak niya ang daan pabalik sa bahay. Ang isipan ay blangko sa lahat ng bagay, maliban sa isang imahe, ang takot sa mga mata ng kanyang mga anak. Nang marating niya ang pinto ng kusina, bumagal ang kanyang paglakad. Mula sa labas, naririnig niya si Dalisay. Humuhuni ng isang masayang kanta habang naghahanda ng kanilang hapunan. Ang tunog na dati musika sa kanyang pandinig ay ngayon ay isang nakasusuklam na ingay. Binuksan niya ang pinto. Nakangiting lumingon si Dalisay sa kanya. Mahal, tamang-tama ang pagbabalik mo. Patapos na Ang mga salita nito ay namatay sa ere nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Elias. Ang ngiti nito ay unti-unting naglaho. Elias, may problema ba? Hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang lumapit sa lamesa. Walang emosyon niyang inilapag ang telepono sa ibabaw nito. Ang screen ay nakaharap kay Dalisay. Nagpi-play pa rin ng huling video, ang paglock sa bodega. At pagkatapos, sa isang boses na halos hindi niya makilala, bilang sa kanya, isang boses na malamig, garalgal,
at puno ng pinigilang bagsik, binigkas niya ang pangalan nito. Isang pangalan na dati simbolo ng pag-ibig, ngunit ngayon ay simbolo na ng pinakamatinding pagtataksil na kanyang naranasan. Dalisay! Ang katahimikan sa kusina ay nabasag ng mahinang tunog mula sa cellphone. Ang impit na iyak ng mga bata sa video. Para kay Dalisay, ang tunog na yon ay mas malakas pa sa isang kulog. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatitig sa screen. Nakita niya ang kanyang sarili, ang kanyang galit, ang kanyang krimen na ipinapakita sa kanya nang walang takip, walang pagkukunwari. Ang kanyang unang reaksyon ay pagtanggi. Isang nerbiyosong tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ano ba yan, mahal? Isang video lang? Malamang ay pinutol yan. Disiplina lang yan, Elias. Ang mga bata, kailangan ng matinding disiplina. Disiplina? Ulit ni Elias, ang bawat letra ay puno ng lason. Ang kalmadong maskara niya ay nagsimulang magkalamat. Ang paggulpi sa anak ko habang may lagnat sa gitna ng ulan. Disiplina ba yon? Ang pagbuhos ng tubig sa 5 taong gulang na bata dahil lang sa pagod. Disiplina ba ang tawag mo roon? Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay tila yumanig sa sahig. At ang pagkulong sa kanila sa isang madilim na bodega na parang mga hayop. Anong tawag mo roon, Dalisay? Pagmamahal? Hindi mo naiintindihan. Sigaw ni Dalisay. Ang kanyang boses ay tumaas. Ang pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng galit. Ang galit ng isang taong nahuli sa akto. Kasalanan nila yan. Mga panggulo sila. Mga pasakit sa ulo. Simula nang dumating sila sa buhay ko, wala nang naging tama. Sila ang problema, Elias, hindi ako. Ito na, ang tunay na Dalisay. Ang halimaw na nagtatago sa likod ng magandang muka ay lumabas na. At sa paglabas nito, ang puso ni Elias ay tuluyan ng nadurog. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa sukdulang pagkasuklam. At ang pera, Dalisay? Tanong ni Elias. Ang kanyang boses ay biglang naging napakalamig. Ang paunti-unting pagkawala ng pera sa account ko. Kasalanan din ba nila yon? Natigilan si Dalisay. Ang kanyang muka ay namutla. Ito ang huling pako sa kanyang kabaong. Kailangan ko ng pera. Umamin siya. Ang kanyang boses ay naging isang sigaw ng desperasyon. May mga utang ako. Kasalanan mo rin to. Kung binibigyan mo lang sana ako ng sapat, kung hindi ka laging wala, hindi sana ako aabot sa ganito. Kaya oo, kumuha ako. At ano ngayon? Pera lang yan, mapapalitan. Pero ang buhay ng mga anak ko, hindi. Sagot ni Elias, isang taksil na luha ang sa wakas ay pumatak mula sa kanyang mata. Luha hindi para sa babaeng nasa harapan niya, kundi para sa kanyang mga anak at para sa kanyang sariling katangahan. Tumalikod siya. Kinuha niya ang sarili niyang telepono mula sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi sa takot, kundi sa galit na naghahanap ng mapaglalabasan. Anong ginagawa mo? Tanong ni Dalisay. Ang kanyang boses ay biglang napuno ng takot. Hindi siya sinagot ni Elias. Nag-dial siya ng 3 numero, 1217. Itinapat niya ang telepono sa kanyang tainga. Hello, Emergency Services. Anong maipaglilingkod ko? Sabi ng isang boses sa kabilang linya. Gusto kong i-report ang isang kaso ng child abuse. Sabi ni Elias. Ang kanyang boses ay matatag at walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang address ay Villa Silahis, Barrio Pangarap. Ang suspect ay ang asawa ko. Huwag! Sigaw ni Dalisay. Sa isang iglap, ang kanyang galit ay naging purong pagkataranta. Sinubukan niyang agawin ang telepono, ngunit tinabig siya ni Elias palayo. Alam ni Dalisay na tapos na. Wala nang lusot. Sa huling desperadong pagtatangka, tumakbo siya.
Tumakbo siya palabas ng kusina, patungo sa pinto sa harapan, sinusubukang takasan ng bahay na naging hawla niya, ang buhay na kanyang sinira. Ngunit hindi siya hinabol ni Elias. Wala na siyang pakialam kay Dalisay. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang mga anak. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kusina, patungo sa likod bahay. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Narating niya ang bodega. Ang pinto ay nakasara, may kadena, at may isang malaking kandado. Ang kandadong kumakatawan sa kanyang pagkukulang. Tala, sinag, mga anak, sigaw niya habang kinakalampag ang pinto. Si Papa to, buksan niyo. Ngunit alam niyang walang mangyayari. Kinapa niya ang kanyang bulsa, hinahanap ang susi. Nasaan ang mga susi? Sa loob ng bahay. Bumalik siya sa loob, halos madapa sa pagmamadali. Nakita niya ang isang bungkos ng mga susi sa ibabaw ng isang maliit na mesa. Kinuha niya ito at muling tumakbo pabalik. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinusubukan ang bawat susi sa kandado. 1, 2, hindi, 3, 4, hindi pa rin. Pakiusap, pakiusap. Bulong niya sa hangin. Sa Diyos, sa kahit sinong nakikinig, ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sa wakas, ang 5 susi. Pumasok ito. Umikot. Isang malakas na klik ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng hapon. Inalis niya ang kadena. Ang bigat nito ay tila bigat ng buong mundo sa kanyang mga kamay. Nanginginig, hinawakan niya ang hawakan ng pinto at dahan-dahan itong binuksan. Ang amoy ng alikabok at nabubulok na kahoy ang unang sumalubong sa kanya. Ang dilim sa loob ay unti-unting nilamon ng liwanag mula sa labas. At doon, sa isang sulok, sa ibabaw ng isang maruming kumot, nakita niya sila. Si Tala, nakaupo, nakasandal sa pader. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang muka ay marumi at may bakas ng mga tuyong luha. Ang kanyang katawan ay payat, mas payat, kaysa sa huli niyang natatandaan. Mahigpit niyang yakap-yakap si Sinag na nakahiga sa kanyang kandungan. Ang ulo ay nakasubsob sa kanyang dibdib. Si Sinag ay hindi gumagalaw, tila isang manikang walang buhay. Sa isang iglap, huminto ang pag-ikot ng mundo ni Elias. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Isang ungol ng sakit at pagsisisi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang tunog na hindi makatao. Tunog ng isang pusong pinipira-piraso. Tila biglang naging gulaman ang kanyang mga tuhod. Halos gumapang siya palapit sa kanila. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahan niyang hinahaplos ang pisngi ni Sinag. Mainit. Napakainit. May lagnat ang bata. Inilapat niya ang kanyang daliri sa ilalim ng ilong nito. Humihinga. Mahina. Ngunit humihinga. Ang kaunting ginhawa na naramdaman niya ay agad na nalunod sa isang dambuhalang alon ng galit at pagkamuhi sa sarili. Sa kanyang paggalaw, dahan-dahang iminulat ni Tala ang kanyang mga mata. Sa una, puno ito ng takot. Inaasahan ang mukha ng kanilang madrasta. Ngunit nang makita niya kung sino ang nasa harapan niya, ang takot ay napalitan ng pagkalito ng hindi paniniwala. Ang bulong na halos hindi marinig. Ang boses ay tuyo at paos na tila matagal nang hindi ginagamit. Ang salitang yon, ang isang salitang yon, iyon ang tuluyang nagwasak kay Elias. Anak, humagulgol siya. Mga anak ko. Hindi na niya napigilan ang sarili. Maingat ngunit mabilis niyang binuhat ang walang malay na si Sinag at niyakap ito ng mahigpit. Inilapit niya ang kanyang sarili kay Tala at niyakap din ito. Isinasama ang 2 bata sa isang yakap na puno ng sakit, pagsisisi at walang hanggang pagmamahal. Patawarin mo si Papa, Tala. Patawarin niyo ako, mga anak. Paulit-ulit niyang sinasabi sa gitna ng kanyang mga hikbi. Habang hinahalikan,
ang maruruming buhok ng kanyang mga anak. Kasalanan ko to. Kasalanan ko tong lahat. Hindi na kayo iiwan ni Papa. Hinding-hindi na. Naramdaman ni Tala ang init ng yakap ng kanyang ama, ang basang mga luha nito sa kanyang balikat. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang ligtas siya. At sa pakiramdam ng kaligtasang yon, ang lahat ng lakas na kanyang inipon ay biglang nawala. Sumandal siya sa kanyang ama at ang kanyang mga mata ay muling pumikit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sukdulang pagod. Sa labas, ang tahimik na hapon ay biglang binasag ng isang tunog na papalapit. Ang tunog ng mga sirena ng pulis. Lumipas ang ilang buwan. Ang mga araw ay hindi na sinusukat sa takot, kundi sa maliliit na tagumpay. Para kay Tala, ang pinakamalaking tagumpay ay ang tunog ng paggising sa umaga. Wala nang nakabibinging katahimikan ng isang malaking bahay. Wala nang malamig na sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa halip, ang una niyang naririnig ay ang mahinang pagprito ng kanyang papa sa kusina. At ang una niyang nararamdaman ay ang init ng sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng kanilang bago at maliit na kwarto. Hindi na sila nakatira sa Villa Silahis. Ang bahay na yon, kasama ang lahat ng madidilim na alaala nito, ay ipinagbili na ni Elias. Si Dalisay naman ay nasa lugar kung saan hindi na siya muling makakapanakit pa ng kahit sino. Ngayon, ang kanilang mundo ay isang maliit na apartment na may 2 kwarto. Siksikan, simple, ngunit puno ng isang bagay na matagal nang nawala sa kanila, kapayapaan. Sa hapagkainan, tahimik na pinapanood ni Tala ang kanyang ama. Si Elias, ang dating abalang negosyante na laging may hawak na telepono at laging nagmamadali, ay ngayon ay nakaupo sa harap ni Sinag. May hawak na isang maliit na kutsara. Heto na ang eroplano, Sinag. Mahinahon na sabi ni Elias. Dahan-dahang inilalapit ang kutsarang may kanin at itlog sa bibig ng bata. Landing na sa airport? Say ah! Umiling si Sinag. Isinasara ang kanyang bibig at yumuyuko. Mula nang sila ay mailigtas, naging mailap si Sinag sa pagkain. Ang bawat subo ay tila isang paalala ng mga araw ng pagkagutom, isang takot na baka ito na ang huli. Hindi nagalit si Elias, hindi siya sumigaw. Ngumiti lamang ito nang may pag-unawa at ibinaba ang kutsara. Sige, okay lang anak. Baka mamaya, gusto na ng eroplano lumipad ulit. Dito lang si Papa, maghihintay. Pinunasan ni Elias ang bibig ni Sinag at hinalikan ito sa noo. Iyon ang pangalawang tagumpay ni Tala. Ang makita ang kanyang ama na maging isang tunay na ama. Isang amang naroroon, matiyaga, at puno ng pagmamahal na hindi nababase sa mga litrato o video call. Pagkatapos ng almusal, habang naghuhugas ng pinggan ng kanilang ama, naupo si Tala sa sahig ng kanilang maliit na sala. Inilabas niya ang kanyang kahon ng Crayola at isang malinis na papel. Ito ang sabi ng kanyang therapist. Kapag may mga salitang hindi mo masabi, Tala, idaan mo sa guhit. Sa simula, ang kanyang mga drawing ay laging madilim. Isang bahay na walang bintana. 2 bata sa isang sulok. Isang malaking anino na may mga matang nanlilisik. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang iginuguhit. Una, isang bahay na maliit may usok sa tsiminea. Sa tabi nito, iginuhit niya ang isang maliit na batang lalaki, si Sinag, na may isang maliit na ngiti. Pagkatapos, sa tabi ni Sinag, iginuhit niya ang isang mas malaking tao, si Papa, na nakahawak sa kamay nito. Tinitigan niya ang kanyang drawing. Kulang pa. May kulang pa. Kinuha niya ang dilaw na Crayola. At sa itaas ng bahay, sa kauna-unahang pagkakataon, gumuhit siya ng isang malaki, bilog, at nagniningning na araw. Isang araw na may mga sinag
na humahalik sa bubong ng kanilang bahay. Nang gabing iyon, matapos ang hapunan, umupo si Elias sa pagitan ng kanyang dalawang anak sa kama. Hawak niya ang isang lumang libro ng mga kwentong pambata. Habang nagbabasa siya tungkol sa mga prinsipe at mga diwata, naramdaman ni Tala ang braso ng kanyang ama na mahigpit na nakaakbay sa kanya. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa dibdib nito. Dinirinig ang kalmado at ritmikong tibok ng puso nito, ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Nang matapos ang kwento, hinalikan sila ni Elias sa noo. "Matulog na kayo, mga anak. Mahal na mahal kayo ni Papa." Akmang tatayo na si Elias para patayin ang ilaw nang maramdaman niya ang maliit na kamay ni Tala na humawak sa kanyang damit. "Papa?" Mahinang tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay isang bulong sa katahimikan ng gabi. "Bakit, anak?" Tumingala si Tala sa mukha ng kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa liwanag ng lampshade, puno ng isang tanong na matagal na niyang itinatago sa kanyang puso. "Papa, hindi ka na po aalis?" Natigilan si Elias. Ang simpleng tanong na yon ay tila isang punyal na bumaon ng malalim sa kanyang puso. Isang buod ng lahat ng takot at pag-abandona na naramdaman ng kanyang anak. Lumuhod siya sa harap ni Tala para magpantay ang kanilang mga mata. Hinawakan niya ang munting mukha nito sa kanyang dalawang palad. "Hindi na, anak," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag, ngunit puno ng isang pangakong hindi na kailanman masisira. Tumingin siya kay Tala, pagkatapos ay kay Sinag na halos tulog na. "Hinding-hindi na aalis si Papa. Dito lang ako. Palagi." Niyakap niya ang kanyang mga anak ng napakahigpit. Sa yakap na yon, naramdaman ni Tala ang pagtulo ng huling patak ng takot mula sa kanyang puso. Pumikit siya, ang amoy ng kanyang ama, ang kanyang naging kumot. At nang gabing iyon, sa kauna-unahang pagkakataon, natulog si Tala nang walang dalang anumang bangungot. Isang taon ng dahan-dahang paghilom, isang taon ng muling pagbuo ng mga nasirang tiwala, isang taon ng pagkatutong muling ngumiti ng walang takot. Isang maaraw na hapon ng Sabado sa isang parke. Ang hangin ay sariwa, puno ng halimuyak ng mga bulaklak at ng matamis na amoy ng cotton candy. Ang paligid ay puno ng tunog ng kaligayahan, mga batang naghahabulan, mga pamilyang nagtatawanan sa ilalim ng mga puno. At sa gitna ng lahat ng yon, naroon ang pamilya Sandoval. "Papa, tingnan mo. Mas mataas ang lipad ng saranggola ko." Sigaw ni Sinag, na ngayon ay 6 na taong gulang na. Ang dati tahimik at matatakuting bata ay ngayon ay isang masiglang batang lalaki na tumatakbo sa damuhan. Ang kanyang tawa ay sumasabay sa ihip ng hangin. Wala na ang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Napalitan na ito ng purong kagalakan ng isang batang malaya. "Mag-ingat ka, anak," sagot ni Elias, nakaupo sa isang picnic blanket. Hindi na siya ang dating Elias na laging nakatingin sa relo. Ang kanyang atensyon ay nakatuon na lamang sa kanyang dalawang kayamanan. Binitawan niya ang lahat ng kanyang malalaking negosyo, ipinagkatiwala sa mga kasosyo, at nagsimula ng isang maliit na online business na kaya niyang patakbuhin mula sa bahay. Ang kanyang yaman ay hindi na nasusukat sa pera, kundi sa bawat tawa at ngiti ng kanyang mga anak. Lumapit si Tala sa kanyang ama, dala ang 2 ice cream. 9 na taong gulang na siya ngayon. Ang dati laging blangkong ekspresyon sa kanyang mukha ay napalitan na ng isang kapanatagan. May mga peklat pa rin sa kanyang puso, mga peklat na marahil ay hindi na tuluyang mawawala. Ngunit natutunan na niyang tanggapin ang mga ito bilang bahagi ng kanyang kwento, hindi bilang isang bagay na magkukulong sa kanya. "Para sa'yo, Papa," sabi niya, iniabot ang isang ice cream. "Salamat, aking bituin," nakangiting sabi ni Elias,
Ginagamit ang palayaw na matagal na niyang hindi nabibigkas. Naupo si Tala sa tabi niya. Tahimik na pinapanood si Sinag na masayang nagpapatakbo. Masaya siya, bulong ni Tala na tila kinakausap ang sarili. Oo, anak, masaya na siya, sagot ni Elias. Inaakbayan ng anak. At masaya na rin ako dahil kasama ko kayo. Nagkaroon ng ilang sandali ng tahimik na pag-unawa sa pagitan nilang mag-ama. Tumingala si Elias sa maaliwalas na kalangitan. Naalala niya ang kanyang yumaong asawa, si Althea. Sa kaibuturan ng kanyang puso, humingi siya ng tawad. Patawad dahil sa kanyang pagkabulag. Patawad dahil sa kanyang pagkukulang. At kasabay nito, isang pangako ang kanyang binitiwan. Isang pangakong aalagaan niya ang dalawang bituin na iniwan nito sa kanya. Biglang tumakbo si Sinag pabalik sa kanila. Pawis na pawis at humihingal, ngunit may malaking ngiti sa labi. Papa! Yakap! Natawa si Elias at niyakap ng mahigpit ang kanyang bunsong anak. Ang amoy ng pawis at damo ay ang pinakamabangong pabango para sa kanya. Hinawakan ni Tala ang kamay ng kanyang ama. Sa pagdaop ng kanilang mga palad, naramdaman niya ang seguridad, ang init, ang pangakong hindi na siya muling bibitawan. Tumingin siya kay Sinag na masayang nakayakap sa kanilang ama. At pagkatapos ay tumingin siya sa araw na unti-unti nang lumulubog sa kanluran. Ang kanyang pangalan ay Tala, isang bituin. At ang kanyang kapatid ay si Sinag, isang sinag ng araw. Sa loob ng napakatagal na panahon, inakala niyang ang kanilang kapalaran ay ang manatili sa kadiliman. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan niya ang kanyang pamilya, isang pamilyang basag, ngunit unti-unting nabubuo, naunawaan niya. Ang isang bituin ay hindi kailangang maghintay ng gabi para magniningning, at ang isang sinag ay hindi kailangang mag-isang lumaban sa dilim dahil sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng unos at bagyo, natagpuan na nila ang kanilang sariling kalangitan. Isang kalangitan na hindi perpekto, ngunit totoo, puno ng pagmamahal, at higit sa lahat, puno ng pag-asa para sa isang panibagong bukas. Ayan po, mga minamahal naming tagapakinig, ang pagtatapos ng kwento ni Tala, Sinag at Elias. Isang paglalakbay na nagturo sa atin ng isang napakahalagang aral. Ang tunay na pagmamahal ng isang magulang ay hindi nasusukat sa mga material na bagay na kayang ibigay o sa tiwalang ipinagkakaloob ng walang pag-iingat. Ito ay nasusukat sa oras, sa presensya at sa kakayahang makinig, hindi lamang sa mga salita, kundi pati na rin sa katahimikang puno ng sakit. Ang pinakamatibay na pader ng isang tahanan ay hindi gawa sa semento, kundi sa yakap ng isang amang naroroon at sa proteksyon ng isang inang mapagmatyag. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Naway napulutan ninyo ito ng aral at inspirasyon. Ang inyong mga komento at reaksyon ay napakahalaga po sa amin. Ano pong masasabi ninyo sa kwento ni Tala at Elias? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,